Good morning! Good morning mga kapudyak, Ari Uten. So nandito na naman tayo sa bagong episode. Long time no see. Anyway, magkuro mga 2 weeks, 3 weeks ago pumadyak ako sa pangalan nito, sa may Little Tokyo. Ang kaso hindi ko natignan hindi ko nakita na yung chest mount ko pala nakayuko ng gusto yung camera. Kaya sa sobrang pangit nung shots, nagdesisyon ako hindi na lang muna i-publish. Anyway, sa sobrang inis ko, kumuha ako ng bagong gear. Yung parang tinatawag na KOM handlebars mount para dito sa sa GoPro. So hopefully magustuhan ninyo. Sama kayo. Ito yung yung point of view natin ngayon. So hopefully magustuhan ninyo at saka hindi ganong maalog. Gusto ko siya kasi unang-una, madaling ma-monitor po ano yung nakikita ng camera, kasi nga nasa harapan ko, nakikita ko yung screen. So ito, maikling lang tayo, short ride lang, very very short ride. Errands ride lang. Pupunta lang ako sa post office, maghuhulog tayo sandali ng tapos siguro iikot-ikot lang tayo dito sa mga neighborhood dito sa sa East Hollywood. May pritong isda dito sa Filipino market. Dalawa yung Filipino market na dinaanan natin sa may likuran natin Sunset and Vermont, Sunset Boulevard. Tayo sa post office, Los Feliz post office. Harap tayo ng papark na ng bike natin. Here we go. Okay, nakagaling lang natin sa post office. Dito tayo sa may residential area para naman maipasyal-pasyal ko kayo sa magagandang scenery, para maiba naman. Kanan tayo dito sa Hillhurst. Medyo maganda-ganda rito, mga social tong neighborhood na to
Isa pala sa mga nag-iisip ako ng magandang topic habang pumapadyak tayo eh. So naisip ko magandang topic is Las Vegas. Las Vegas, dahil marami akong natatanggap na mga feed sa YouTube na ano nga daw, ang Las Vegas pabaksak na dahil wala nang nagpupuntang mga tao, which is ako, sang-ayon ako kasi nung huling punta ko doon, yung sa huling padyak natin, nakita ko nga talaga na walang mga tao. So, ano nga ba ang mga rason kung bakit bagsak ang economy at walang pumupunta sa Las Vegas? So, ibigay ko sa inyo yung 3 reasons kung bakit sa tingin ko wala na nagpupunta sa Las Vegas. Reason number 1 is yung gastos. Naalala ko dati, yung mga 1998, yung unang punta ko sa Vegas, ano tawag nito? Ano ba mga pulis na po sunod? Wala na. Sabihin na natin, nag-check-in kayo, mura ang check-in. So, siguro mga $60, $50. May kwarto ka na. Magandang magandang hotel na yun. Yung sabihin na nating Excalibur. Okay. So, magandang hotel na yon. Ngayon, pagka may check-in ka, bibigyan ka nila ng ano tawag na to, yung parang brochure na pagka kumain kayo sa namin, sa all you can eat restaurant for lunch, $9.99 lang. And masarap na yun, marami ka nang makakain. Tapos bibigyan din kayo ng isa pang brochure na kung magdi-dinner din kayo sa restaurant namin, na lang, $10.99. So, solve ka na. Kung hindi ka naman taga doon sa hotel na yon, ang lunch siguro $11.99. Kung dinner, tapos doon ka kakain pero hindi ka doon nag-hotel, so mga $13.99 or $12.99. So ganon. Okay. So yun ang unang reason, ang mahal na ngayon ng hotel. Tapos wala nang mga ganung wala nang ganung mga amenities. Another reason kung bakit wala na nagpupunta sa Las Vegas, again, may kinalaman sa cost. Kasi dati, pagka nagstay ka sa hotel, libre parking. Tapos kung kunyari, sabihin na natin ayaw mo ditong mag-lunch, so gusto mong pumunta sa kabilang hotel, nagpunta ka doon, libre parking. Dahil kumbaga, guest ka nila, they wanna make you feel good, welcome. Ngayon, pag nag-check-in ka, bayad ka ng $20 sa parking. Putang ina, right? Tapos pag nag-check-in ka, aside from dun sa sinabi nila na lang, $50 per night, meron pang i-additional na resort fee. Tapos bla 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 fee. Parang, teka lang, nag-stay ako sa inyo, sabi nyo $50 lang, ngayon umabot ng 120 gastos ko. Sobra naman yun, di ba? Tapos again, dun sa gastos, wala na yung katulad nung dati na pagka kunyari naglaro ka sa hotel, yung ano ba tawag doon, yung sabihin nagbabara ka, nagba-blackjack ka, yung may libre drinks. Sabihin mo dun sa waitress, hey, can I get a drink, can I get a beer?
Hindi naman pinakamasarap na beer yun, hindi pinakamahal na beer, pero kumbaga provided nila na para mag-enjoy ka, para magsugal ka sa kanila. Ganun din yung mga hindi vending machine yung may hinahatak yung braso, hinahatak yung kamay. Nakalimutan ko yung tawag doon Basta yun, maglaro ka rin doon, magsugal ka doon, libre beer. Ngayon wala na, bayad ka kada shot mo. Tapos another reason, second reason kung bakit wala na nagpupuntang mga tao, kasi yung sugal, dehado ka na. Yung kumbaga dati, sinabi nila, nabalitaan ko, yung kunyari, roulette, di ba yung meron kang jolin na ilalaglag tapos umiikot-ikot yung bilog, okay? Dati yung kunyari, 1 to 20 lang. Ngayon ginawa nilang 1 to 30. So 1 in 30 ang odds mo para manalo. Hindi katulad nung dati, 1 to 20 lang. Tapos yung mga blackjack, dati merong mga 20-25 kada lamesa, kada round, piso kada round. Ngayon, grabe na, 5 piso, 10 piso na. Putya, sino pa ba makaka-afford nun, di ba? Nagpunta ka nga doon para mag-enjoy hindi para mag-waldas ng pere. So, yun, kumbaga yung fun, tawag doon, yung chances of fun, wala na, hindi na ma-afford ng mga normal na tao. Sinasabi nga ng mga ibang tao na sana bumalik yung mga sindikato, yung mob. Kasi nung mga sindikato nagpapatakbo nung mga hotel, mga casino, masaya, marunong silang mag-alaga ng tao. Hindi katulad nung ngayon, mga corporation mga sakim na masyado sa pera yung mga nagpapatakbo ng mga hotel at saka casino. Kasi kung hindi ninyo alam, gustong-gusto ng mga sindikato yung casino kasi cash business. So sabihin na natin, kumita sila ng $70,000 sa isang gabi. Okay? Sasabihin nila, kumita lang kami ng 55,000. Kasi madaling maitago yung cash lang nila yan, pamimigay lang nila sa i-distribute nila sa mga kasama nila. Yan, cash, tago na lang ninyo sa sa bahay ninyo. Huwag nyo ilagay sa bangko dahil makikita ng mga ng mga pulis at saka ng mga FBI, IRS. So itago na lang ninyo yan, lagay ninyo sa kahon ng sapatos, sa cabinet ninyo, at tago kasama ng mga medyas ninyo. Yun ang cash base Isa pa palang na sinasabi ng mga tao, ang rason kung bakit bumabagsak ang Las Vegas, pero ito hindi ako naniniwala doon sa rason na yun, dahil daw sa immigration. Paano? Kasi ganito, by the way, maka-Trump ako, I love Trump, okay, I'm a Trumpeteer, pero ayoko maging political tong channel ko. Pero yun, paano lang, disclosure lang, I like Trump is cool. So anyway, bakit sinasabi nila sa immigration? Dahil daw maraming mga turista ang hindi na nagpupunta, natatakot daw dahil sa immigration policies ni Trump. Hindi ako naniniwala. So siguro ang tawag doon, yung attendance ng Vegas is down by 35-40%. So ang ibig mo sabihin, yung 40% na yun mga turista? I don't think so. Sasabihin ko na yung 10%, mga middle class at saka yung mga high rollers na yun, pagsamahin mo na yung 10% na yun, okay? Pero yung the rest,
good old fashion middle class Americans ang bumubuhay sa sa Vegas. So hindi ako maniniwala na yung mga prinsipe ng Dubai, prinsipe ng ano tawag doon, ng Saudi, yung mga bilyonaryo ng England, mga bilyonaryo ng France ang bumubuhay sa Vegas. No, hindi ako naniniwala doon. Maliit na porsyento lang yung mga high rollers at saka yung mga middle class na turista ng ibang bansa. Maliit na porsyento lang yun. At least based sa experience ko tsaka sa observation ko. Isa pa lang nabalitaan ko na alam ko maraming Pilipinong magagalit is yung bagong pinirmahan ni Trump na sa H1 visa. Yung mula ngayon, kung i-sponsor ka ng kumpanya, nurse, computer programmer, occupational therapist, kung ano pa, pagka i-sponsor ka, magbabayad yung kumpanya ng $100,000 kada taon sa gobyerno. So basically ang mangyayari niyan is tapos na ang ang magka-hire ng mga hospital or mga clinic ng physical therapist, occupational therapist, nurses sa Amerika. Dahil kumbaga hindi sulit di ba? So in a sense malungkot ako dahil kumbaga maraming Pilipino, ilang libong Pilipino yung mawawala ng pagkakataong makapunta rito. Yung pamilya nila hindi makakapunta rito. Okay? Tapos yung mga parents nila na i-sponsor yung mga kapatid nila, yan, mga anak ng parents nila, yung kapatid nila, hindi na makakapunta rito. So malungkot. Malungkot yun. Pero may malaking pero. Ang kaso hindi na kasi katulad nung dati ang US Okay, in a sense na hindi na katulad nung 1980s, nung 1990s na nung kabataan ko maririnig ko yung kaibigan ko may tito na meron siyang permanenteng trabaho 40 hours a week, tapos after that meron siyang part-time work, tapos meron pa siyang part-time work ng ng weekend. Kaya nga nakabili ng sports car yung tito ko, diba? Ganun. Hindi na ngayon Ngayon pahirapan ng overtime, pahirapan ng hanap ng ng part-time work. Okay? So hindi na ganun katulad ng dati. So kung ganun ang sitwasyon na pahirapan na ang part-time, pahirapan na ng second job, so tama lang na ginagawa ni Trump na protektahan niya yung kapakanan ng mga Amerikano, ng mga citizen. Ngayon, pag sinabi kong Amerikano, puti, itim, Latino, Asian, okay? At in between. Okay? So, kasi pagka alam ko dyan sa pagka nababalitaan ninyo sa CNN, ABC, MSNBC, racism. Hindi racism yun. Pinoprotektahan niya ang kapakanan ng mga citizens. Wala doon, may pamangkin ako. Andi dito siya sa California, 18 years old, college student. Kung hindi niya dineport yung mga illegal, makakakuha ba siya ng trabaho sa Walmart? Hindi. Kukunin ng mga illegal yun. Okay? So ngayon palang gumaganda na ang ekonomiya ng Amerika. Tapos nga, walang trabaho ngayon dahil manufacturing is kinuha lahat ng China. Kaya nga nilalabanan ni Trump ng tawag nito, yung tariff. Okay?
para mabawi natin ng konti yung pera. So yun ang lang doon. So kasi pagka naririnig natin dito, lalo na yung mga ibang Pilipino, Trump, racist. Dude, mag-isip ka muna. Tignan mo muna yung kapakanan ng mga anak mo. Okay, kung ano ba dati ang Amerika sa ngayon. Ako kasi, pabalik-balik ako simula nung 90s eh. Kaya nakikita ko kung kagano kaganda noon at saka kagano kaganda ngayon. Kaya, in a sense, maganda pa rin ang Amerika. Pero hindi na kasing ganda noon. Sabi ko nga doon sa pamangkin ko, she's 18. Oh, ikaw ba meron ka bang kaibigan na nagtatrabaho after school na nakabili ng sarili niyang Honda Civic or ng Corolla niya? Hindi po. Oh, kami, nung panahon namin, yung isang pinsan namin, yung isang tito mo, nagtatrabaho ng part-time, nakabili ng Corolla, nakabili ng Honda Civic. Oh, di ba? 16 years old, nakabili ng putang inang Civic. Oh, anong Amerika ang gusto mo? Yung ngayon na ang 16 years old hindi nakakabili ng kotse, o yung noon na ang 16 years old nakakabili ng ano? Oh, kung may anak ka, may pamangking ka dito sa Amerika, mas gusto mong merong opportunity na ganun yung pamangkin mo, di ba? So yun lang, yun ang isa sa mga mga kailangang marinig or ma-consider ng mga Pilipino. Hindi racism yun, di ba? Anyway, andito na tayo. Ito na, pa-uwi na ako. Na ganun lang talaga tayo, konting ikot-ikot at saka tawag doon, nagulog lang ng sulat. So hopefully nagustuhan ninyo. So hopefully maganda tong natin na video natin. First time kong gamitin tong tong tawag na to, tong rig na to mukha namang maganda. So anyway, thank you so much. Huwag niyo kalimutang mag-like, subscribe, mag-comment, at please huwag niyo kalimutang i-report ang video natin. Thank you. Bye-bye.